Ito, Idol, continuation lang po ito ng kaso natin sa Idol in Action. Okay. Saan marami pong nagtag sa Raffy Tulfo in Action Facebook page. Yes. Libo-libo po, daan-libo na po ang nagtag sa amin ito. Kanina pa hong umaga sa Idol in Action, tinalakay na po namin to. Pero marami pa hong mga bagay-bagay na kailangan natin malaman at kailangan din malaman ninyo, kayo po, mga nagtag sa amin tungkol sa pangyaring ito. And himay-himayin po natin why it happened. And ngayon pa lamang, magbibigay po ako ng babala. Napaka-iskandaloso, nakakabagabag po. Ito pong video na ipapakita namin sa inyo. Although, kinat na po namin yung ilang portion na hindi nyo dapat makita. Baka yung iba sa inyo na medyo mahina-hina po yung dibdib ay matotrauma. Kaya kinat na namin po yung portion na yon. Yung portion bago dumating ho doon sa talagang sukdulan. Ipapakita namin para sa kapakanan po doon sa hindi nakapanood sa pagtalakay namin ng kasong ito kaninang umaga. Again, warning po doon sa manonood. Patnubay. Okay? At gabay. Direct, roll ang video. Let go! Shani, let go mo! Hindi kami, nandito kami sa bahay namin. Okay? My father is a police man! I don't care! Cut. Pagkatapos po ng video yan, yun na po yung sinasabi ko. Pagkatapos nung sumagot po si nanay, sinagot niya po yung bata na nagyabang na my father is a policeman. Doon na po nangyari yung sukdulan. Kaya we have to cut that video. And ang susunod pong ipapakita namin video na kung saan nag-iiyakan na po yung mga kamag-anak dahil may nangyari na pong napakasama doon po sa mag-ina. Pakita natin yung video. Isang tuntol. Okay. Meron pang isang video dyan na makikita yung bata na anak ni suspect, anak ni Police Master Sergeant Jonel Nuesca na nananambunot. Okay? Pakita natin. Ayun. Okay. Alright. Cut. Stop. Marami sa inyo nagsabi na ang nag-provoke talaga dito ay yung bata. True. Pero hindi ko po sisisihin yung bata at dapat po hindi natin sisihin yung anak ni Police Master Sergeant Jonel Nuesca. Dahil number one, yung bata ho isinama ni Sergeant Nuesca sa eksena. Hindi naman pupunta yung bata niya kung hindi sinama nung tatay niya. Pangalawa, merong old saying na what monkey see, monkey do. Ang ibig sabihin po niyan, kung ano nakikita ng mga bata, ginagawa nila. Ano nakikita nila sa kanilang bahay, ginagawa nila. So, ibig sabihin, kung ano po yung pagmulat ng mata ng bata na kanyang nakagisnan, yun lang po ang ginagawa niyang pag-react sa any given situation. In this case, violente po ang pamamahay ni Police Senior Master Sergeant Nuesca na nakikita ng bata madalas. Kaya, kinikere niya ito paglabas ng kanyang tahanan. And totoo naman po dahil ito pong si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca, maging yung kanya pong mga biyenan ay kaaway niya ayon po sa record sa barangay, sa police. Maging yung kanya misis, kaaway niya. Palagi pong nagkakaroon daw ng kaguluhan sa tahanan. Kaya yan po yung kinagisnan ng bata and therefore we cannot blame the child for acting that way sapagkat para sa kanya, normal na lang yung ganong klaseng actuation sa isang given situation. So, wag po natin sisihin yung bata. Bagkus, kami po ay may pag-unayan sa DSWD sa mga kinaukulan para makaunseling yung bata because meron talagang serious mental problem yung bata gawa nitong paglaki niya doon sa isang bahay na magulo. Now, kakausapin po natin si Neil Patrick Gregorio at Tasha de los Santos. Ito po yung mga kamag-anak na naiwan. Si Sir Neil po ay anak din po ni Nanay Sonia. Yung pong nanay na nakita po ninyo na involved po sa kaguluhan na naging biktima. Sir Neil. Hello po. Okay. Sir Neil, para sa kapakanan nung iba na hindi nakapanood kanina sa Idol in Action, pwede ba pakikwento ulit sa amin yung pangyari po dun sa video?
Sir Rafi, kasi late na ako dumating doon, sir. Tapos na po yung pangyari. Bali, ang makakapagkwento po si ate ko po. O sige po si ate. Ate Tasha, ma'am, Hello po, sir. nandun ho ba kayo sa pangyari? Opo, sir. Sige, pwede ho ba ma'am, sorry ma'am ha, kung okay lang na may kwento nyo sa amin, bakit napunta po sa ganong sitwasyon yung inyo pong nanay at kapatid at yung pulis at yung bata? Opo, sir. Ganito po yun, sir. Di nagkakasiyahan po yung kapatid ko tsaka po yung pamangkin ko. Kaya po yun, nagpaputok po yung kapatid ko ng boga, ganun po. Hindi naman po ganun kalakas. Hindi naman po ganun kadinig po sa bahay ni polis. Pagkatapos po, bigla na lang daw po siyang sumugod sa bahay namin. Okay. At nang sumugod po siya sa bahay ninyo, ano pong ginawa ni pulis? Sinapak po niya yung kapatid ko. Walang sabi-sabi, sinapak agad yung kapatid nyo. Ito pong si si Frank Anthony. Opo. At nakita po ni nanay, kaya umaawat po si nanay. Opo. At pilit daw po atang inaaresto yung kapatid ninyo, gustong dalhin sa presinto nung pulis. Opo, pilit po niyang kinukuha yung kapatid ko. At sa anong kaso raw po? Hindi ko po alam eh. Kasama niya yung asawa niya tsaka yung anak niya sumugod sa bahay namin. Kasama po yung misis, pati yung bata. Opo. Pero hindi ko Opo. po nakikita yung misis doon sa eksena. Wala ho sa video. Nasaan yung misis doon? Kasama po siya. Nandoon si misis sa anak. So, buong pamilya sinama ni pulis. Opo, opo. Okay. Kaya wag pong sasabihin ng asawa niya na hindi niya alam na gagawin ng asawa niya yun. Okay. So, doon na po sa puntong inabutan sa video na yakap-yakap po ni nanay ang inyong kapatid. Ito po ay dahil bibit-bitin na sana ni pulis papuntang presinto? Opo, pilit po niyang hinihila. Ang sinasabi ng nanay ko, wala siyang karapatan na hulihin niyang kapatid ko. Tama. Kasi wala namang kaso. Yung pagpapaputok ng boga, ito yung parang pang New Year na paputok. Wala namang violation doon. Opo, opo. Okay. Tapos po, ma'am? Pagkatapos po, ang sabi po ng kapatid ko, matapang ka lang kasi may baril ka. May hawak-hawak na po ng baril yung pulis nung dumating. Okay. Opo. So sinabi ng kapatid mo, okay. Ang sabi po ni pulis, di magpulis ka rin para may baril ka. Oh, man. Okay. Yun po ang sabi ni pulis. Tapos, Pagkatapos po, hindi na po sila maawat. Yun na po. Tinutukan na po niya ng baril yung nanay ko. at kanina po nabanggit nyo sa baba na meron na pong matagal na galit, alitan. Opo. Sa pagitan ng pamilya ninyo at pamilya po ni Police Master Sergeant Nuesca. Opo. Kami po, wala po kaming ginagawang masama. Siya po, marami na po siyang ginawang masama. Okay. Yung kapatid kong binaril niya, muntikan na rin po niyang, okay. inattempt na rin po niyang sagasaan noon. Noon pa inattempt na niya sagasaan? Opo, pati po yung anak ko, inattempt na rin po niyang sagasaan noon. Ano pong sasakyan ang gamit niya? Yung motor din po niyang NMAX po ata yun. Yung mismong kapatid niyo si Sir Frank? Opo. Pati yung po, pamangkin niyo? Opo, yung anak ko po. Oh. Anak kong 12 anyos lang po. 12 years old. Sasagasaan niya? Opo. Okay. Tapos meron din pong pangyayari na nakainom po siya, bigla po niya sinugod uli si Frank. Ang sabi po niya, mayayabang kayo, ganito, ganyan, nagmura po siya. Gusto niyong ilabas ko yung pagkademonyo ko. Yun po ang sabi niya, may record din po kami nun sa pulis. Nakablatter po yun? Opo, nakablatter po yun. Meron din po kaming video nun. Okay, yung pong tinangka niya sagasaan yung inyo pong kapatid at pamangkin, ano po nag-provoke sa kanya noon? Ba't niya ho nagawa yun? Hindi ko po alam. Anak ko po yun. Anak ko po yun, sir. Yung 12 anyos. Okay, anak. Pamangkin po ni Frank. Okay, bakit niya po nagawa yun? Hindi ko po alam, sir. Oh, okay. Now, ma'am, nabanggit niyo sa amin kanina sa baba, nagmula po ang gusot na ito, lahat ay sapagkat meron pong ibinebentang lupa yung inyo pong mother. Opo. Si Nanay Sonia kay pulis. Opo. Opo. And then, hindi po nagkaunawaan hanggang sa bandang huli, si nanay ni-refund na lang po yung 40,000 para tapos ng problema. Tama? Opo.
However, Ganito po yun, sir. Sige po. Nagbenta po yung nanay ko ng lupa para po magka-right of way sila. Di binili naman po nila. Humingi po ng 40,000 yung nanay ko para po sa titulo. Pagkatapos po, hindi po nagtagal, binawi po nila. yung 40,000 buo. Opo, buong buo po yun. Nakaano rin po yun sa barangay. Sa barangay ho, nagkasolian po ng pera. Okay. Sir, noon, kinasuhan niya yung mother ko ng istapa, mangloloko, ganyan. Ang dami niyang inaano sa nanay ko. Teka muna, matapos niya matanggap yung pera, yung refund, saka siya nagkaso. Opo. Oh, paano pa maging estapa yun? Nakuha na niya yung pera. Kaya nga po. Okay, na-dismiss po yung kaso, tama? Opo, na-dismiss po yung kaso. Pero hindi po niya matanggap-tanggap pa rin yung tungkol sa transaksyon na yon, kaya nagtanim pa rin siya ng galit. Opo. Oh. Marami na po silang ginagawa pero hindi po kami uma-action para po walang gulo. Pero sila po ang nag-uumpisa po talaga ng gulo. Kaya kung makikita nyo sa video, hindi naman po lumalaban yung kapatid ko tsaka ang nanay ko eh. Okay. Yung misis po kasama din sa pangharas tuwing Ano nagkakaroon po ng problema sa pagitan ng pamilya niyo at Opo. pamilya nila. Kasama niya po buong pamilya niya, pati yung anak niya tuwing may mangyayaring ganun. Palagi po niyang sinasama yun. At tuwing mag-iskandalo siya, tuwing harasin niya yung pamilya niyo, bit-bit niya ang kanyang misis at kanyang anak. Opo, totoo po yun. At bakit daw po? Para mag-video yung anak, taga-video. Yun, ganun din po. Opo. So ginawa niyang videographer yung kanyang anak sa lahat ng katarantaduhan niya. Okay. Ma'am, pasensya na po. I have to ask you this. Ano po yung immediate na naramdaman po ninyo matapos pong mangyaring insidente at ngayon nabalitaan nyo nakakulong na po itong si Police Master Sergeant Jonel Nuesca? Siyempre po, sobrang sakit naman po. 2 buhay po ang kinuha niya. Hindi sapat ang kulong para sa kanya. Kasi 2 buhay po yung kinuha niya sa amin. Matapos po yung pamamaril, ano po yung kanyang kasunod na ginawa? Kasi naputol na po yung video doon. Naglakad siyang parang walang nangyari. Normal na lakad. Kasama niya yung anak niya. Naglakad parang walang nangyari, pauwi ng bahay? Opo, pauwi ng bahay. Tapos doon na po siya tumakas. Doon na po siya pumuntang Rosales. Yung anak niya po, ano naging reaksyon matapos makita yung pamamaril? Pati yung misis, ano pong naging reaksyon? Wala po. Parang normal lang din po. Parang sanay na po yung anak niyang ganun. Maging yung misis niya po? Opo. Okay. Ano pong trabaho, ma'am, ni Sir Frank? Construction worker po. Minsan po nagsasideline po siyang kargador. Okay, para makatulong po sa pamilya. Opo, kasi po may anak po siya, sir. Ilang taon po yung bata? 1 taon po, sir. Kaka-1 taon lang po nung September. Okay. Nasaan po ngayon tong misis ni Sir Frank? Nasa Pangasinan po, sir. Okay. Si Nanay Sonia ay housewife po, sa bahay lang. Opo. Ano pong trabaho ni tatay? Driver po ng dump truck po. Okay. Si tatay po nasa Punirad na ngayon. Wala po, nasa presinto po sila. Inaasikaso po yung pagpapail ng kaso. At nakita niyo po na nasa loob na ng kulungan. Ito pong si Sargento, tama? Opo. Okay. Tulad ng pangako ko sa inyo kanina, Nay, bukas na po pala darating yung reporter namin para magbigay po ng lahat ng tulong na kakailanganin ninyo. Kami hong magsasagot sa pagpapalibing, Po, sir. gastusin po sa punerarya, at bibigyan ka ng fresh start. Opo. Buong pamilya niyo po, tutulungan po namin. Maraming salamat po, sir. Yung pong mga bata na nagsisiiyakan doon sa video. Mga kapatid ko po yun, sir. May mga bata pa kayong kapatid. Ilan ko kayo magkakapatid, ma'am? Opo. 7 po kaming magkakapatid. Ilan po yung pinakabata, ma'am? Isa pong, yung pinakabata po, 12 anyos po. Okay. Ang sumunod po? 15 na po. And then? Tapos 25 na po yung sinundan. So meron pa kayong 2 kapatid nag-aaral? Opo, meron po. Okay. Sige. Ma'am, pwedeng kausapin si Sir Neil? Sige po.
Hello po. Sir Neil, kumusta naman po kayo? How are you holding up dito sa mga Wala pangyayari? ako eh. Hindi ko pa rin po tanggap, sir, Jeffrey. Sobrang malapit po ako kay mama ko. Tutuutin po. Tapos minum pa yung nangyari sa kapatid ko. Bihira niya na nga lang makita yung anak niya. Ginanong ba? Nagkaroon na ho ba ng insidente na maging kayo po, sir, ay muntik-muntik ka na magpanginabot nitong kay Police Senior Master Sergeant Nuesca? Wala naman po, sir. Pag nakakasalubong ko siya sa daan, normal lang naman po. Hindi naman niya ako tinagtatangkaan na na gagawin or something. Pero bakit po yung kapatid niyo si Sir Frank Anthony doon siya galit na galit? Ewan ko po kung bakit siya galit na galit doon. Hindi lang naman po doon, pati yung pamangkin ko po na anak po nitong si ate ko, yung mutik niya pong sagasaan din po. Okay. Sa totoo lang po, may CCTV po sana yung mutik niya banggain si ading ko. Nalaman po namin, binura niya po yung CCTV sa may tabi po naming resort. Kasi doon po nangyari yun sa may way po papasok sa resort. Okay. Sir, sino yung kumukuha ng video, yung sa buong pangyari? Yung pamangkin ko po yun, sir. Pamangkin niyo po ang kumukuha. Opo. Okay. Buti na lang, sir, yung pamangkin niyo hindi nadamay habang kumukuha ng video at hindi... Opo. Yun nga po, kasi nga po, sabi sa amin nung toko, may balang pumasok sa bahay. Tansya namin, yung binaril si ading ko, yun yung tumagos. Kasi po, tagusan po yung kay ading ko, dalawa yung tumagos. Yung isa kay mama, naiwan yung isa sa bungo niya, yung sinundan siya ng binaril siya ulit kahit natumba na. Yung salamat, sabi daw buti na lang daw, wala daw tinamaan dun sa loob kasi nga po may pumasok sa loob na bala, napulot po dun sa may higaan. Nakailan po putok? Ilang po Bali, ang beses sabi pinaputok? Bali, sabi po 4 po. Bali, yung nandito po kasi sa Coronarya, yung chinek po yung sa autopsy po. Bali, 4 po yung tagdalawa po sila ni mama ng tama. Si ading ko sa kasi mama ko po, tagdalawas po sila ng tama. Okay, so nung pagbaril po doon sa mama mo, pagka tinamaan and then natumba, pagkatumba binaril pa ulit. Tapos ganun din ginawa sa... Ang nangyari po, ganito po, binaril po si mama ko, tumumba, dahan-dahan habang nangayakap siya kay ading ko. Then, binaril si ading ko, dalawang magkasunod. Diretsong tumba na po. Tapos, yung napansin daw gumalaw si mama ko, sinundan pa ulit daw po ng isa. Yung po yung naiwan na sa bungo niya. So, bali 4 po na putok. Opo, dalawa po sila. Tapos yung bayo, parang talagang balak po talagang batayin sila mama ko. Ikaw ba naman po, sir? Ganun po gagawin. Kung pananakot lang yung gusto niyang gawin, hindi naman naabot sa ganun eh. Para dun sa mga manonood, napakahaba po yung rap sheet nitong si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Kakausapin natin yung mga kinaukulan sa PNP, particular na sa Regional Internal Affairs Service, RIAS, o maging sa IAS sa Kamkrame. Bakit kanyo? Ito po, makinig ko kayo makinig kayo mabuti. Yung rap sheet po nito napakahaba. 2010, nasuspindi po ito ng 10 araw. Hindi malaman kung ano yung kaso. 2013, admin case, grave misconduct, suspended ulit. 2014, less grave neglect of duty for refusal, undergo drug test, suspended ulit, 31 days. Take note, 3 times na 2016, serious neglect of duty, dismissal for failure to attend as witness sa drug case. Na-dismiss na po ito at nakabalik. Noong 2019, nung mabalik siya, listen to this, grave misconduct, homicide. Pumatay po siya ng tao noong May 9, 2019. Again, dismiss na naman. Pangalawang beses na po ito na-dismiss at nakabalik po ulit. December 29, 2019, grave misconduct, homicide. So, ibig sabihin, twice na po ito nakapatay ng tao. May 9, 2019, December 29, 2019,
Twice na po ito nakapatay ng tao. Talagang sertipikadong murderer po ito. Noong 2019, noong May, dismiss. Na-dismiss ba siya o hindi? I don't know. Pero noong December 29, pumatay ulit. Grave misconduct, homicide, dismissal. Napakahaba po ng kanyang rap sheet. Ang tanong, bakit ito ay pinayagan pa rin mag-continue ng kanyang paninilbihan sa PNP? Ganun, alam naman pala natin lahat, nila dyan sa PNP, na napakamapakanib ng taong ito. Ibig sabihin, may topak po ito sa ulo. Pwede ba tayo makausap, Odette, na mga kinukulan? Para magtanong lang tayo, mag-inquire lang tayo, lalo na sa NAPOLCOM, DILG, RIAS, paano bang patakaran ngayon sa PNP? Dapat meron yung one strike policy. Ito, strike 1, strike 2, strike 3, 4, 5, 6 times. At dalawang sa 6 times na yan, twice na siya nakapatay ng tao. And yet, God, namamayagpag pa rin siya. For the meantime, kausapin natin itong MSWDO ng Paniki Tarlac. Eugene Galanga, magandang hapon Sir Eugene. Kakailanganin po dito ang intervention ng mga social worker para doon po sa dalawang grupo ng bata, doon sa kamag-anak ng biktima at saka dito sa mismong anak ng pulis. Kasi both na trauma. Sir Eugene, magandang hapon. Sir Eugene? Anyway, kanina pa po namin ginagawa ito ng referral dahil napakasakit po ito doon sa mga pamangkin na nakita po at yung mga anak na nakita po yung kanilang nanay at uncle bulagta. Trauma po ito for the rest of their life. Dadalhin po nila ito. At maging doon po rin sa bata. Yung bata po, yung anak ng pulis, mukhang sanay na po ata ito. Kaya nga kailangan gamutin din ito. Dahil kapag hindi po nagamot itong anak ni pulis, paglaki po nito, asahan nyo po, what monkey see, monkey do. Magiging killer din itong batang ito. Sigurado po yan. Pag hindi po ito nabigyan ng intervention, pag hindi po ito naagapan, kita mo, matapos makabaril yung kanyang tatay, pare-pareho sila naglakad na parang nangyari. Usually yan, dapat mag-hysterical na yung bata, iiyak na, matutulala. Pero wala raw, cool na cool, naglalakad lang. So, malamang dito sa dalawang kaso niyang homicide noong 2019, baka kasama niya palaging bata. Tuwing namamaril to, baka sinasama niya yung bata. Okay? Kasi kung naging maagap lang sana ang IAS dito, o yung mga kinukulat sa PNP, hindi sana nangyari ito. Palagi siya nandi-dismiss from service. Okay. Sandali. Grave misconduct, homicide, na-dismiss ba siya, Odette, o dismissal from dinismiss yung kaso? Halika nga dito, Odette. Na-dismiss ba ito, o? Na-dismiss yung kaso. Okay. So, hindi dismissal from service. So, 2019 ng May, grave misconduct, homicide, dismiss yung kaso niya. Wow. Ang lakas ng kapit nito. December 29, 2019, pumatay ulit ng tao, dismiss ulit yung kaso. Ito si Dennis Lamorena, kapitbahay, pamangkin niya po ang misis ni police. Alright, Dennis, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay. Pamangkin niyo po ang asawa po ni police. Ang asawa ni police. Ang Alright. asawa ni police po, pamangkin ko po, sir, kasi yung kanyang lolo po ng lola ko. Opo. Totoo ba, sir, maging yung kanyang mga biyenan, hindi niya kasundo nitong si police? Yes, sir. Naririnig din namin minsan na nag-argue sila sa bahay nila. Kahit yung asawa po mismo niya, inaaway din po niya yung magulang niya. So palaaway po talaga itong si police. At aware ho ba kayo dito sa mga kaso niya, sir? Tulad nitong 2019, twice po, yung May at saka December, nakapatay siya ng tao. Alam niyo na ho? Yung 2019 lang po na isa, sir, hindi namin alam kasi di na sila nagpapapunta dito noon, sir. Yung nabalitaan na po namin yun, sir, noon. Ano po yung nabalitaan yung 2019? Sino po yung pinatay niya? Yun, basta nabalitaan lang po namin, sir, na may pinatay siya ulit. Pero hindi na namin tinanong kung ano saan po, sir, kung sino. Basta nabalitaan lang namin. Hindi na lang kami umiimik, sir. So, pero nabalitaan niyo po dalawang beses na siya nakapatay ng tao? Opo, sir. Okay, at nadi-dismiss? Yun nga, sir, ang nagtataka namin. Nagulat kami, ba't nakakalabas siya? Nakapatay na siya. Ba't nakakalabas pa rin siya sa kulungan? Kaya nag-ano po kami. Kaya alam namin, na-dismiss yung kaso. Kasi nasa labas siya Yun nga po, marami po siyang kaso. Hindi lang po sa pagpatay. Yes, yung iba, grave misconduct. Ano pa po yung mga kasong alam nyo? Kasi puro grave misconduct po dito, hindi sinabi exactly. Yun lang naman po yung ano namin, sir, na alam namin nakaso sa kanya, sir. Okay. Nasaan na po yung si Mrs. Pamangkin niyo po? Opo. Opo, nasa Hirona po siya ngayon doon sa bahay nung mama nila. Mama nung asawa ng pulis. Okay. Inuwi po sila doon kahapon after dito sa munisipyo po. After ng investigation sa kanila, inuwi daw po sila doon sa Hirona. Wala pong tao sa bahay nila ngayon. Nasaan na po yung anak po ng inyong pamangkin? Nakasama din po nila doon, sir. Kasama rin po? Opo. Actually, sir, ako yung isang nagsisigaw-sigaw doon sa tapat ng bahay mismo nung asawa ng pulis dahil sobrang sama ng loob ko dahil malapit nga po sa amin yung family Gregorio.
Malapit po sa inyong pamilya, Gregorio. So kayo po Apo. kasama sa sumisigaw para awatin. Hindi po, sumisigaw po ako ng nun dahil sinisigawan ko na yung asawa niya, mamamatay tao na kasi po, pinuntahan ko na po sila sa bahay nila eh. Okay. Totoo ba, sir, na tuwing napapatrouble itong si pulis, sinasama niya ang buong pamilya niya, misis niya at saka anak niya sa Yes trouble? sir, nakasasakyan sila. Minsan yung anak nila sir, sa bahay siguro pag nag-argue sila, naririnig ng bata, kaya ganun din po yung upbringing ng bata sa kanila. So bit-bit niya ho palagi sa kanyang pakikipagyera, kung kanino man yan, ang kanyang anak at misis. At saka mahilig sila magpabarangay, Sir Rapi. Halos laman sila ng logbook ng barangay. Tapos si Ate Sonia, pinapabarangay nila. Uma-attend si Ate Sonia ng sa barangay. Pero sila hindi uma-attend. Kaya nga po na sinabi ng Kapitana kanina, isang beses lang po yata o 2 beses sila umattend sa maraming reklamo na pinail nila. Ano tong? Basta't magsampalan silang kaso sa barangay? Kung ano lang gustong pwede kung ano lang po gusto nila. Let's say for example, maingay lang po yung tugtog. Ipapabarangay po nila. Ano po yung purpose? Dahil manghingi silang pera o trip lang nila? Hindi ko alam sir, baka trip lang po nila kasi yung mga, kunyari malakas lang yung tugtog ng kapitbahay. Ipapabarangay nila, ipapa-stop nila. Hindi, wala akong nakikita problema. Kung maingay talaga, pwede ipabarangay. Pero yung mga iba pang mga kaso tulad nito, na-refund na pala yung 40,000 sa kanila. Opo, Ba't sir. pa kailangan pa ikaso? Actually, sir, kasama po ako dun sa pag-process ng papers na yan. Binawi po nila yung 40,000 na yan kasi nga daw po, ini-staffa na po daw sila ni Ate Sonia. Eh, hindi naman po. So yung po talaga ang punot dulo, sir, kung bakit, yun, Siguro po, sir, yun ang punot dulo kasi natalo sila dun sa final nilang istapa kay Ate Sonia. natural lang, siyempre, i-dismiss po ng korte yun dahil paano pa magkakaroon ng istapa, inaibalik naman na yung pera. Yes, sir. Ang nagtaka pa kasi kami, sir, nadala pa nila sa provincial RTC yung kaso, yung istapang yun, sabat dito muna sana sa munisipyo, dinala na nila Sonia sa munisipyo. Ewan kung bakit nakarating sa Tarlac mismo. So, barangay, tapos sa munisipyo, pati RTC pa. Opo. Oh, man. Wala na akong masay dito. Ito yung sinasabi ko po. Bago ang lahat, maraming galit sa PNP dito. Wag tayo magalit sa kapulisan, sa buong kapulisan. Hindi po lahat ng pulis ay katulad po ni Sargento Nuesca. Okay? Kahit na anong organisasyon po, meron talaga mga ahas. Yung kasabihan na sa bawat gubat may ahas talaga. So, it follows sa lahat po ng organisasyon, meron po talaga mga loko-loko. At isa itong si Nuesca. So, hindi po lahat ng pulis. Wag natin nila lahat ang kapulisan. Marami pa rin po mga 99% I would say sa mga pulis pa rin sa PNP matitino. Okay? So, wag natin idamay yung kapulisan dito. Salamat po sa inyong time na binigay sa amin, sir. Thank you po, Sir Rapi. Magandang hapon po, Sana sir. po mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay nila Ate Sonia. Opo, sir. Kaya nga po, Sana sir. po hindi na makalabas po yung pulis. Opo. Double murder po itong ikinaso. So, Opo. hindi na makalabas. Kaya ang gagawin po namin, sir, tututukan po namin to make sure na hindi siya binibigyan ng special treatment. Maya't maya, pupunta Yes, ko po. kami doon sa presinto na kung saan siya nakakulong Opo. at non-bailable offense po to eh. Yes po. Sana nga po, sir. Sige po. Salamat po, sir. Thank you, Sir Rapi. Thank you. Sir Neil. Yes po, sir. Okay. Non-bailable offense po ito, double murder. So, sisiguraduhin po namin na hindi siya binibigyan ng special treatment. Maya't maya, pupuntahan po namin ito. And at the same time, alam ko po, yung pangamba nyo kanina sa baba na baka kayo babalikan, totoo po yan. Yung pangamba niyan, hindi, kahit na sino, ilalakad din po namin sa kamkrame na bigyan ko kayo ng seguridad. Opo, sir. Maraming salamat po. Lalo na po yung inyong kapatid na nakawitness Po, mismo. kasi yung bunso ko po kasing kapatid, yung pinakabunso po namin, ang witness niya po kasi po ano po nangyari sa harapan po. Sa harapan niya po, binaril yung mama ko at yung kapatid ko po. Okay, sandali po, sir. Okay. Colonel Reynante Cabico, Provincial Director ng Tarlac. Colonel, magandang hapon po, Colonel, sir. Opo, sir. Magandang hapon din po. Colonel, nasaan na po itong si suspect natin? Si Sir Yes, sir. Sergeant Si Nuesca? Jonel Nuesca, sir. Sa ngayon, sir, nasa Provincial Prosecutor's Officer for Inquest Proceedings po. Inquest. Pagkatapos po ng inquest, saan po siya didiretso? Ididiretso uli po siya doon sa Paniki Municipal Police Station lock-up cell, sir, for habang hinihintay po yung commitment order, sir. Pagkatapos po ng commitment, dadalhin po siya sa Provincial Jail, sir. Sa provincial jail. Okay. Or district. Depende po, sir, kung saan siya ilalagay ng judge, sir, kung anong jail po siya kaninong jail siya ilalagay, sir. No bail po yan, sir. Tama. Yes, sir. Depende po, sir, sa determination ng fiscal kung magpo-fall siya sa murder or homicide po. Opo. Colonel, alam ko hindi niyo na po sakop ito, pero I have to ask you kasi po kayo yung bago lahat pala. Colonel, pakibigyan po ng seguridad ito pong mga kamag-anak kasi natatakot Yes, po sir. sila Yes, baka po. Opo. 'di ba? Pwede ho ba, Colonel?
Opo. Actually, sa pinapunta ko po yung intelligence doon sa ngayon lang, kaninang umaga. Pati mismo actually, sir, yung family ng suspect kasi mag-ina lang po kasi yun, sir. Isa lang po anak nung suspect at saka yung asawa niya. Inilikas na rin po siya kasi po baka ano pang maisip ng mga kamag-anak po ng mga biktima. So both sides po sana, sir? Both sides? Yes, sir. Ganun po ang ginawa namin, sir. At pinapamonitor ko po rin po doon sa hepe po ng paniki mismo yung situation doon sa barangay, sir. Bigyan po ng protection. Now, Colonel, nakita niyo na ho ba itong rap sheet nitong pulis na suspect? 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, twice, nakapatay na. Yes, sir. Nag-coordinate po kami. Sa akin po galing yung information na yan. Oh, thank you, Kasi immediately po, nag-coordinate po ako sa Southern Police District Investigation Division. At yan nga po ang kanila binigay po sa amin. So, Colonel, matanong lang kita, although hindi ko kayo taga-IAS at nagkataon lang na dyan nangyari yung pamamaril. Bakit ho, may mga ganitong klaseng mga pulis na patong-patong na yung kaso at ilang beses na nakapatay ng tao, and yet, baliwala lang, tuloy pa rin sa paninilbihan sa PNP. Ba't nangyari itong mga ganito, Colonel? Nga po din po ang pinagtataka ko. Kinausap ko din actually po, sir, yung counterpart namin dito, yung Provincial Internal Affairs Service, at pinapakuha ko din po yung mga biktima. Kasi po, 2019, 2 kaso po niya, yung homicide. Mm-hmm. At lahat po na-dismiss. Yung pong 2 pinatay niya, ano ho ito? Bakit niya po napatay? Yun sir, ang pinapakiusap ko nga doon po, sir, sa IAS. Kung pwede nga po, sir, makabigay sila ng data sa amin po. Kung sino yung mga biktima na yun. Kasi yun po ang naging dahilan, sir, kung bakit nagkaroon po siya ng administrative case na grave misconduct po. Kasi, sir, kung naagapan ito nung siya po ay nakasuhan at kinumpis yung kanyang baril at kinulong. So, nakakulong siya. Hindi sana nangyari po ito, di ba, Colonel, sir? Yes, totoo po yan, sir. Kasi nakikita mo po yung mga kaso niya, sir. Medyo mabibigat, sir. 2010, suspendido po siya ng 10 araw. Mm-hmm. And on 2014, 31 days suspension po siya. Dahil po dun sa refusal to undergo ng drug test. Mm-hmm. That was 2014. Ayaw niya magpa-drug test. So, ibig sabihin, may suspicion na yung mga pulis na yung mga otoridad na ito'y addict. Hinihintay din namin, sir, yung result ng drug test kanina po. Kaya po medyo napatagal dahil dinala po namin siya sa crime laboratory. Mabuti at pumayag naman po siyang magpa-undergo ng drug test po. Hinihintay pa rin po namin yung resulta po ng kanyang drug test. 2016, sir, hindi po siya umattend sa hearing sa mga drug cases. Yes, sir. Unfortunately, na-drop and close din po, sir, yung kaso niya. Okay. Ibig sabihin, sir, hindi po nag-prosper, sir, yung admin case niya. So, ibig sabihin, kinasuhan din siya dahil sa drugs? Hindi po. Failure to attend court hearing as witness sa drug case po. As witness siya? Opo. So, meron siyang nahuli and then siya ang witness doon sa panghuli pero hindi niya inatanan? Ganun po, sir, ang lumalabas doon po sa case folder niya, sir. Opo. So, inaasahan po namin, Colonel, na ito po yung suspect ay diretso-diretso na po ito makumit na po ito sa BJMP o sa City Jail para tuluyan na pong makulong at hindi na makakalabas this time. Salamat po, Colonel, Colonel Cabico. Yes, sir. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo, Colonel Cabico ng Tarlac. God bless po. Thank you po. Again, ulitin ko po, nakita niyo po ito, isang example, si Colonel Renante Cabico, very cooperative po sa atin. Siya po pala ito nagbigay ng information sa amin at hindi siya agree na itong pulis na ito ay pag-alagala pa rin. Dapat ito nakakulong. So, yan po nagpapakita na hindi po lahat ng pulis ay loko-loko. Napakarami pa rin po mga pulis na gumagawa ng tama. Ako po, personally, I have so many friends sa PNP na matitino po talaga. Okay? So, wag ko natin lahatin. Wag ko tayo magalit sa PNP. Magalit lang po tayo doon kay suspect Nuesca at maging po sa mga taga-IAS. Sige po, magalit na kayo sa mga taga-IAS. No problem. Go ahead. I'll let you go. Papakawalan kayo. Magalit po kayo sa Napolcom. Okay po, go ahead. Pero, wag po sa buong PNP. Makakausap natin ito, no? MSWDO. Sir Eugene, magandang hapon. Hello, sir. Good afternoon po. Sir, ang concern ko dito yung mga bata ng mga victim and then yung bata po, yung anak po ng suspect, baka pwede po i-custodian niyo po ito para bigyan po sila intervention, therapy,
Opo. Lalo na po yung anak ng suspect na sanay na ho pala makita ng pumapatay yung kanyang tatay. So, there's seriously something wrong with this kid. Kaya nga po, sir, nagpunta na po sila dito. Yung mga pamilyang yan at saka yung mga, yung mga pamangkin ng biktima. Magkakapit-bahay po yan, sir eh. O kaya nga po, ang gusto kong mangyari, sir, Opo. sana ngayon na po, sir, or tomorrow, magsama po kayo ng Taga-Women's and Children's Desk ng PNP. Opo. Dalawin niyo po yung mga bata. Lahat po yun, maging pamangkin na yung nagbibideo. Lahat po yung kwan po talaga. Opo, bigyan niyo po ng proper intervention. Po namin po for the meantime po, sir. Okay, sir, asahan po namin, ha? Opo. Thank you po, Sir Opo, Eugene. Bukas po, magpapalab kami. Thank you. Opo. At siya nga pala, Odette, nasaan na yung IAS? Nasa Zoom meeting daw po ang mga taga-IAS, sir. Okay. Sige, mag-meeting pa more kayo. Alam niyo itong mga taga-IAS, nung panahon pa nang nasa kabilang istasyon po kami, nakikita ko na po yung problema. In fact, meron pa po mga abogado sa IAS mismo nagsasabi, Idol, Sir Rapi, huwag ka mag-repair dito dahil pagdating dito, nagkakaroon lang ng hocus-pocus. Totoo po yan. Hindi ako magsinungaling sa inyo. Kaya nga ever since noon, hindi na ako pupunta sa IAS. Rumirekta na po ako sa Kamkrame. Rumirekta na po ako sa korte. Never na po kami lumalapit sa IAS. Kung mapapansin nyo po, for so many years na, paano ba naman maging effective yung IAS na yan? Ginaya nila yung sa US na hindi naman pwedeng gayahin dahil ibang kultura dito, ibang kultura doon. Mag-iimbestiga sa IAS si Sargento. Imbestigahan niya si Major. Mumurahin lang ni Major, imbestiga mo bata. Umalis ka nga dyan. Or, sila mga pulis maglulukuhan dahil mga classmate, padrino. Dapat alisin na talaga yung pag-iimbestiga sa IAS. I-transfer na yan sa ibang body. Okay? Now, ito mga IAS daw, all of a sudden, ayaw na po makipag-usap sa amin. Okay lang. Kaya namin kayo tatawagan sana para kayo ay babalikan at kayo ay pagagalitan kung bakit itong taong ito pala, dalawang beses na nakapatay, at bakit hindi nyo pa rin dinismiss sa service o hindi nyo kinulong. Kita nyo, IAS to eh. Sa IAS po ito. Itong 2019 na kaso at May at saka December, IAS po nag-handle ng kaso, di ba? At bakit din to na-dismiss sa korte? Super lakas. Ito yung sinasabi ko kanina sa baba. Dapat, on a regular basis, periodically, tawagan mo yung AXIS, tawagan mo si Attorney Garrett, on a regular basis, siguro isa batas to, na dapat merong monitoring, regular check sa lahat ng pulis, pati drug test, pati neuropsychiatric exam. Why? Ngayong 2020, matino yung pulis, wala siyang record. And then 2021, along the way, something went wrong. Nakapagbarkada siya ng mga loko-loko o na-trauma siya. Meron siyang pinagdaanan, natopak, napabayaan, di na monitor. Boom! Gagawa ng kalokohan. Isa yan. Pangalawa, titingnan natin, bata, yearly dapat. Teka muna, ang dami mo na palang kasalanan. Aba, puro dismiss ka. Puro dismiss nga, pero it's about time. Out ka na dapat sa PNP. Ito lang po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na beses po siya kinasuhan. 2 doon nakapatay ng tao. Di ba sinabi niya doon, sinabi nung pulis ka kasi may baril ka kasi, sabi nung victim. Sabi niya, di magpulis ka rin para magkabaril ka. Doon pa lang senyales na. Attorney Garrett Tungol, magandang hapon. Yes, magandang hapon, Sir Rafi. Siguro pwede mag-file ng sa batas na yung ang AXIS na magkaroon ng regular checking sa mga kapulisan, regular na monitoring sa kanilang ugali, regular na neuropsychiatric exam. Ba't nangyayari kasi ng mga ganito? Dahil kapabayan di siguro ng mga kinaukulan sa PNP. Tama? Do you agree? Yes, sir. I completely agree. No? Ang best step dito is actually, i-contact ko na yung ating mga representatives, no? Si Congressman Eric Yap, of course, si Congresswoman Tulfo and Congresswoman Taduran, na baka mag-draft kami ng tinatawag naming reform bill, no? Yung Philippine National Police Reform Bill, na gagawin nating mas stricto ang screening, pati mas stricto ang pagkaso. And narinig ko rin kanina sa discussion, Sir Rafi, baka ibahin natin yung administrative policy. Baka tama kayo na yung IAS is probably not the best venue para sa mga ganitong bagay. Dahil puro dismiss pag IAS eh.
Ganun na nga sir, unfortunately nakita ko yung rap sheet, laging dismissed for lack of substantial evidence ang kanilang dahilan. Although I respect that decision, especially bilang abogado, respeto naman namin yung presumption ng regularity ng mga ganitong procedures. Still, hindi nakakatulong sa image ng police, Sir Rafi. Kumbaga maraming nagdududa kung legitimate pa ba yung mga nagpoprotekta sa atin sa araw-araw. Oo. Last na natin nagalit, ang nakakabagabag talaga sa akin dito na paulit-ulit nang gumagawa to ng kabalastugan and yet hindi nakikita, hindi nasisilip na makinukulan sa PNP. Kasi kung regular lang yung check-in na ginagawa nila, oy bata, ang dami mo na palang, ang haba ng rap sheet mo, dami mo ng kalokohan, dismiss ka na muna, di ba? Yun siguro ang lalakad natin sa AXIS. Yes, sir. Tapos, if I may, last comment ko, Sir Rafi, this will be the perfect test sa IAS natin. Kasi yung previous homicide cases niya, dismissed for lack of substantial evidence. I don't think may mas substantial pa sa evidence ng video na yun, wherein he willingly drew his weapon with intent to kill at tinapos niya biglaan yung buhay ng dalawang yun. Pag ito, Sir Rafi, na dismiss pa for lack of sufficient evidence, ewan ko na lang talaga yung justice system natin dito. Ito, seryoso ako. Sa korte na hawak sa kaso at sa mag-iimbestiga, admin case, pag dinismiss nyo po itong kaso, magkakagulo ang Pilipinas. I'm telling you, I'm giving you a warning. Ang buong Pilipinas magkakagulo. Kasi po, doon sa dalawa na pumatay siya ng tao, na-dismiss po, di po ba? Tuloy-tuloy pa yung pagsisilbi niya, pati sa korte. I'm giving a warning sa lahat ng korte natin. Witness po yung buong bayan. Pag ito po ay na-dismiss, sasabihin ko pag nagkagulo, I told you so. Okay? Sige, Attorney Garrett, pakiano natin sa AXIS na magkaroon ng reform bill, sinasabi mo. Okay? Thank you. Yes, sir. Okay, ayaw po magsalita ng NAPOLCOM, ayaw magsalita ng IAS, no problem with us. Siguro sa masusunod na araw, tatalakay namin to. Patatawag naman kayo ng AXIS sa Kongreso, tingnan natin kung pati sa Kongreso hindi kayo magsasalita, tingnan na natin kung hanggang saan tigas nyo. Okay? Meron na po tayong 17.6 million subscribers sa YouTube channel po ni Idol Raffy Tulfo. Make sure po na pindutin niyo po yung bell button and click niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid.